Tumungo si Rafael. Handa naman siyang aminin kay Cassandra ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Upang maintindihan nito kung bakit niya ito nagawang iwasan nitong mga nakaraang linggo. Gusto niyang ipaalam dito lahat bago sila muling maging isang pamilya. Iyong walang tinatagong sekreto, at isa pa sa dahilan kung bakit niya mas piniling maging open ay para matutunan din itong sabihin sa kanya mismo ang mga pinagdaanan nito. But the worst part is my dad is not doing anything about her, but instead he helps her to escape. He said, she's sick at walang alam sa nangyayari. And now she's hunting me. She wants to hurt you, and don't want that to happen. I will not allow her to hurt you and our sons. May takot na naramdaman si Cassandra. Kung nagawa nitong patayin ang mommy nila sa kabila ng pagpapalaki nito sa kanya, ay kayang-kaya silang saktan nito lalo pa at sila ngayon ang kasama ni Rafael. Siguradong gagawin nito ang lahat mawala lang siya sa buhay ni Rafael. She's a psycho, bakit hindi mo siya magawang ipagamot o ipakulong? Tanong niya. Umiling si Rafael. Walang matibay na ebidensya, ipinasunog lahat iyon ni Daddy. You see, kahit si Daddy nagawa niyang paikutan. She's a daddy's girl, and spoiled brat simula pa noong bata pa kami. But now, that we are getting married again, hindi ko na itatago pa. Mahal kita Cassandra, mahal ko kayo ng mga anak natin, at hindi ko hahayaang masaktan niya kayo. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Paulit-ulit iyon sa pandinig ni Cassandra. Ang sarap pakinggan at sa pakiramdam. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi maluha habang nakangiti. This is real. Mahal siya ni Rafael. Mahal siya ng taong mahal niya rin. I love you mi amore. Sambit ni Rafael habang himas-himas na ang kanyang pisngi. Do you love me too? Lakas loob na tanong ni Rafael. Tumungo si Cassandra. Yes, I love you. I love you so much. Thank you for being honest, love. Thank you for protecting us. Naiintindihan ko na ngayon, pero sana huwag na ulit mangyari ang may ibang babaeng uupo sa kondangan mo. Natawa naman bigla si Rafael. LDA talaga iyon ni Theodore. Lagot sa akin yun mamaya. Hindi na napigilan pa ni Rafael at dahil sa galit ng kanyang puso ay kaagad niyang sinakop ang labi ni Cassandra. Kaagad din naman na tinugon yun ni Cassandra. Ang halik na yun ay umabot hanggang sa kanyang leeg paibaba sa kanyang dibdib. Hanggang sa hindi na niya namalayan pang nasa ibabaw na siya ng lamesa. Halos kapwa sila habol hininga nang magkahiwalay ang kanilang mga labi. Kinagat ni Cassandra ang kanyang ibabang labi habang nakatitig si Rafael sa kanyang mga mata palbaba muli sa labi niya. They both know that they want more, at hindi sapat ang halik lang. Pero bago pa sila sumabak muli sa paghahalikan, inilabas na ni Rafael ang isang maliit na kahon na naglalaman ng singsing. Binuksan niya ito sa harap ni Cassandra na kasalukuyang bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Oh my gosh, when you got this? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassandra dahil kahapon lamang ito muling nag-propose sa kanya. I am not Roosevelt for nothing mi amore. Basta para sa iyo, kaya kong gawin ang lahat at kaya kong padaliin lahat ng bagay. Nakangiting tugon ni Rafael at inialis na ang singsing sa kahon. Nanginginig ang kamay ni Cassandra na inilahad sa harap ni Rafael. Totoo na itong nasa harapan niya. Hindi na ito dahil lamang sa pagkakasundo. She can't believe of what's happening. Sinuklian ni Rafael ang pagmamahal niya rito. Isinuot na sa kanya ni Rafael ang singsing saka siya muling hinalikan na kanya rin namang tinugon. Ngunit saglit lamang ang halik na yon. I love you so much, Mrs. Ko. Sambit ni Rafael. I love you too, Mr. Ko. Kinikilig niyang tugon sabay hampas sa balikat ni Rafael. Stop it. Saway niya rito dahil nararamdaman niya ang kamay nito sa kanyang puwetan na pasimpleng pumipisil. I want you right now. Sobrang hot mo sa suot mo, parang ayaw kitang ilabas, parang gusto ko rito ka lang sa akin specifically sa ibabaw ko. Nang aakit na sambit ni Rafael. Pagtapos mo akong paayusan ay sisirain mo lang. Natatawa niyang tanong hanggang sa maramdaman niyang hinahaplos na nito ang kanyang hita at humahalik-halik sa kanyang leeg. Don't seduce me. Bakit gumagana ba ang pang-aakit ko? Malakas ba ang apil ko? Bulong ni Rafael habang nakangiti na rin at sabay na kinagat ang kanyang balikat, dahilan ng mapadaing siya. Hindi ako, kundi ikaw. You seduce me wife. At hinalikan na siya nitong muli.
Hindi naman na nagdalawang isip pa at tumugon ng muli sa halik ni Rafael. Sa bawat haplos nito ay siyang bagang nakakapagpainit sa kanyang katawan. Habang abala si Cassandra at Rafael sa kanilang ginagawa, ang kanilang mga bisita naman ay abala na rin sa pagkikwentuhan at pagkain. Tuwang-tuwa si Jovi at Leslie sa mga waiter nila Rafael dahil halos lahat ay bet nila. Nandito rin pala kayo, sabay na napatingin si Jovi at Leslie kay Theodore. Opo sir, invited daw kasi ang mga kaibigan ni Cassandra. Paliwanag ni Leslie. Ikaw sir, nandito ka rin pala. May kahulugang tanong nito. Ha, pardon me, naguguluhang tanong naman ni Theodore. Mabilis na siniko ni Jovi si Leslie at sinaman ng tingin, bakit? Bulong na tanong pa ni Leslie. Parang gusto tuloy sakmalin ni Jovi ang kaibigan dahil sa pagkai-insensitibo. Ay sir, huwag niyo pong pinagpapapansin tong si Leslie, kulang po ito ng tulog this past few days eh. Sabay peking tawa ang pinakawalan ni Jovi. Oh, it's okay. Masama rin kasing palaging puyat, nakakawala sa sarili. Next time, payuhan nyo rin si Cassandra, maging sweet ka mo sa boss nyo para hindi kayo pahirapan. Natatonig sambit ni Theodore. Nagkatinginan naman ang dalawa at tumawa na lang din kahit walang nakakatawa. Gusto na lamang maglaho ni Theodore sa harap ng dalawang kaibigan ni Cassandra. Pakiramdam niya kasi ay slow ang mga ito, at hindi makasabay sa joke niya. Nang makita niya si Harris ay nagkaroon siya ng pagkakataon para magpaalam kaagad sa dalawa. Pinuntahan niya ito sa pwesto nito. Mukhang malalim ang iniisip nito dahil hindi man lang siya nito napansin nang papalapit na siya. What's the deal? Bakit niya tayo inimbita? Tanong ni Harris. Hindi ko nga rin alam eh. Hintayin na lang natin sila. Pagsisinungaling ni Theodore. Ang akala ni Theodore ay mapapaniwala niya si Harris na wala siyang alam. Ngunit sa isip-isip ni Harris ay tiyak na may mangyayaring okasyon ngayong araw. And he hates it. Masyadong nagpapadala si Rafael sa kanyang emosyon. He's now the sitting as the president at Triple R Company, para lamang lumipat ng ibang kumpanya si Rafael. Ngayon si Harris na ang nagmamanage nito at wala na sa kanyang isipan na ibalik pa ito kay Rafael. Lalo na ngayon at plano na yata nitong mag-settle sa mga Castañeda maging sunod sonyerin sa asawa at sa emosyon. Nasaan na ba sila? Nasa loob pa, baka may ginagawa pang milagro. Tatawa-tawang tugon ni Theodore, na siyang ikinangisi lang ni Harris. Kahit kailan si Theodore talaga ang joker nila sa grupo, pero minsan ay naiinis siya rito dahil sa pagkamukhang pera. Hindi makakaila yon, dahil sa sarili niya mismo ay inaamin niya rin ito. Sir, baka gusto niyo po ng cake. Nakangiting sambit sa kanila ng isang maid. Hindi na sana iyon papansinin pa ni Harris, ngunit nagsalita si Theodore. Oy, Katrina, natatandaan mo ko, ako to yung kaninang kasama ni Tandang. Uncle Milandro mo. Nakyuluhan na ng babae, hindi po ako si Katrina. Ako po si Ariana, bale kapatid ko po siya. Tugon nam nito. Hala, ang galing magkamukha kayo. Doon na tuluyang napatingin si Harris sa mukha ng babae at tumingin din sa kanya. Nabakas kaagad sa mukha nito ang takot. Napangisi si Harris. Sa sobrang daming bansa na niyang ipinahanap ito ay, dito niya lang pala ito makikita. Aalis na po ako, baka hinahanap na po ako sa loob. Nakayukong sambit ni Ariana at nagmamadaling umalis. Kahit pa tinatawag siya ni Theodore ay hindi na niya nagawa pang lingunin ito. Nagpaalam naman si Harris kay Theodore na pupunta siya sa comfort room ngunit ang totoo ay mabilis niyang sinundan si Ariana. Panay ang tingin nito sa likuran habang naglalakad, ang hindi nito alam ay nagtatago siya habang lihim siyang sumusunod. There's no way he can let her go again. Not this time. You looks pale. Why? Have you seen a ghost? Tanong niya nang ma-corner niya ito sa sala at walang ibang tao. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo sir. Pwede bang pakawalan niyo po ako? Nakayukong sambit ni Ariana, habang pinipigilan niyang hindi maluha. You said your name is Ariana, then who the hell is with me that night, ha? Halos hindi. Mapigilan pa ni Harris ang hindi mapamura, at mas lalong humigpit ang pagkakapit nito sa palapulsuhan ni Ariana. Hindi ko po alam, sir. Nasasaktan po ako. Doon na nagsimulang tumulo ang luha ni Ariana habang nakatitig sa galit na mga mata ni Harris. Hindi ka na makakatakas pa sa akin.
Ibigay mo ang anak ko, o ako mismo ang sisira sa buhay niyong magkapatid. Mark my word, you know who I am. I am the worst enemy Adriana or what the hell your name is. Sabay binitawan niya ang kamay nito at iniwang umiiyak sa sala. He knows they had a child. He got her pregnant. Pumirma ito sa kontrata para maging surrogate mother, hanggang sa tumakas ito at hindi na nagpakita pa. Siguradong sigurado siyang nabuntis niya. Ito dahil iniwan nito ang pregnancy test na may 2 guhit ng gabing mawala ito. Mula naman sa loob ng library room ay halos nagpapalitan na ng daing si Cassandra at Rafael hanggang sa maabot nila ang rurok ng tagumpay na sarap. They both done something amazing today. At hindi na siya makapaghintay pang matuto pa ng iba't ibang bagay tungkol dito. Kinuha ni Rafael ang panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang perlas ni Cassandra na ngayon ay napupuno ng katas nilang dalawa. Saka muling tiniklop at ibinalik sa kanyang bulsa na siyang pinanlakihan ng mga mata ni Cassandra. May katas nila ang panyong yun. Anong gagawin mo dyan? Natatawang tanong niya. It's a souvenir mi amore. Now, let's clean ourselves, bago pa mainip ang mga tao sa labas. Sabay kindat ni Rafael sa kanya. Anong mga tao? Sino? Kunot noong tanong ni Cassandra habang naglalagay muli ng lipstick. It's a surprise. You'll see. Sabay na silang bumaba mula sa library room. Napansin niya si Ariana sa sala na tumatakbo. Tatawagan niya sana ito kaso masyado ng malayo, kaya dumiretso na sila sa garden kung saan sinasabi ni Rafael na may surpresa ito sa kanya. Nang makarating sila sa garden ay napaawang ang labi niya nang makitang narito ang daddy niya at sumalubong ang mga anak niya. Naroon ang mga kaibigan niya pati mga katrabaho, at mga kaibigan ni Rafael. May mga lamesa at mga pagkain na nakahanda. Nagpapalakpak ang lahat ng mga taon na naroon nang makita sila. This is our engagement party love. Bulong ni Rafael na nasa kanyang tabi. Hindi na niya mapiglan pa ang maiyak sa harapan ng mga bisita. Hinalikan siya ni Rafael sa labi na siyang lalong ikinalakas ng palaklakan ng mga tao. Tuwang-tuwa rin ang kanyang kambal na anak sa kanyang tabi at nakayakap sa kanila ni Rafael. I am not dreaming. This is so real. Mula naman sa tabing mansion ay naroon ang isang babaeng nakalimutang imbitahin ni Rafael, or should she say ayaw talaga siya nitong imbitahin. So she guess siya na lang ang gagawa ng paraan para magkakilala sila ni Cassandra. And that case, that's more fun. Looks like Cassandra is looking forward to happily ever after na sa Disney movies lang mayroon. And this is reality. Sorry honey, I will not make that happen. Nagising si Cassandra nang may ngiti sa labi. Sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala ang nangyari kahapon, at hindi niya iyon makalimutan. Nang kapain niya ang higaan sa kanyang tabi at napag-alaman na wala na roon si Rafael ay napaangat siya ng ulo upang siguraduhin kung wala na nga ito. Nakaramdam siya ng lungkot. Wala nga ito sa kanyang tabi, kaya naman bumangon siya at ipinalibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kanilang kwarto ngunit wala talaga ito. Napakunot siya ng noo. Linggo ngayong araw at imposible namang may trabaho dahil iisang kumpanya lang naman ang kanilang pinapasukan. Pinag-usapan na rin nila na ngayong araw ay magkakaroon sila ng family bonding at pagpapatuloy ng selebrasyon. Tumayo na siya at nag-asikaso ng kanyang sarili. Nakasalubong niya pa ang kambal niyang mga anak na naglalaro, habang naghahabulan sa hallway. Nang makita siya nito ay kapwa humulik ito sa kanyang pisngi bago muling tumakbo. Be careful Russell and Richard. Paalala niya sa dalawa. Opo, mommy. Tugon naman ng mga ito sa kanya habang pababa sa hagdan. Hindi niya na nagawang tanungin ito kung nakita ba nila ang daddy nila. Muli namang nakuha ng kanyang atensyon ang kwartong kulay pink ang pintuan. Napakunot siya at talagang nilalamon siya ng kuryosidad. Iba kasi ang pakiramdam niya sa kwartong iyon. Para bang mayroong tinatago o sikreto, kaya pribado ito. Tumingin siya sa paligid upang masiguro na wala si Millandro. Kapag nakita siya nito ay tiyak na baka pagsabihan na siya kaya kailangan niyang mag-ingat. Sisilip lang naman siya. Ano nga kayang mayroon sa loob nito? Sa kasino kaya si R? Bulong niya habang mabilis na naglakad patungo sa pintuan. Bago pa niya hawakan ang doorknob upang buksan ay luminga muna ulit siya sa paligid upang masigurong walang ibang tao. Nang masigurong wala ay kaagad na niyang hinawakan ang doorknob at pinahit ito.
Nagdarasal siyang hind ito nakalok at mukhang nagdilang anghel naman siya, dahil narinig niya ang pag-click sa lock ng pintuan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto at maingat na isinarado ang pintuan. Pagkaharap niya sa loob ay tumambad sa kanya ang mga gamit na hindi niya inaasahan. Ang pader ay may pinturang kulay pink, at nakakaligraphy ang pangalan na Lovely. Mayroong baby crib, walker, stroller, mga gamit ng sanggol, mga laruan na pambabae. Hindi maipaliwanag ni Cassandra ang kanyang nararamdaman. Unti-unti siyang lumapit sa mga ito at hinaplos iyon. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay para iyon sa kanya. Para sa baby niyang hindi niya naprotektahan. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang luha na halos manlambot ang kanyang tuhod. Kinuha niya ang isang pillow na may disenyong Disney princess character at hindi niya napigil ang yakapin iyon. Naalala niya ang anak niyang si Rabia. How beautiful she is. How peaceful she is. Napakaganda niya, na halos girl version niya rin. Pero hindi man lang siya pinagbigyan ng Diyos na makasama pa ito ng matagal. She's our savior. Naalala niya muli ang nakalagay sa pintuan. You are loved, L. Kung ganun ay may baby rin ba dapat sa kwartong ito? Anong ibig sabihin ng nakasulat sa pintuan? Where's the baby? At kaninong baby? Binitawan niya ang unan at tumayo saka muling ipinalibot ang paningin sa buong kwarto. Halos lahat ng gamit ay may mga pangalan na Lovely. Tumingin siya sa table at may isang litratong naroon. Kaagad siyang lumapit dito sa katiningnan ng litrato. Nakalagay ito sa frame photo pero punit iyon, at ang tanging babae lamang ang naroon, habang magkamay na nakakapit sa biwang nito. Nasaan ang kaati? Nasisiguro niyang lalaki ang katabi nito. Pero sino at kano-ano ni Rafael? Nilukob siya ng takot at kaba na para bang may malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kanya. Binitawan na niya ang litrato saka mabilis na lumabas ng silid bago pa siya makita ni Milandro. Nakita na niya ngayon ang loob ng kwartong iyon, at hindi niya maintindihan kung paano at bakit iyon naging pribado. Inayos na lamang niyang muli ang sarili saka pinunasan ang pisngi at humingang malalim upang hindi siya halatang umiyak, bago bumaba patungo sa kitchen. Good morning, Ariana. Pagbati niya nang makita niya si Ariana na nagsasali ng tubig sa baso. Nagulat si Cassandra nang bigla nitong mabitawan ang baso at kaagad na nataranta. Napakunot siya ng noo dahil hindi naman ganun kalakas ang boses niya at isa pa sigurado naman siyang nakita na siya nitong papalapit. Mukhang wala ito sa sarili. Pasensya na po Miss Cassandra. Kay kulang po kasi ako sa tulog, at isa pa magugulatin ako. Nakayuko nitong paghingi ng tawad at saka umupo upang pulutin ang bubog. No, huwag mong pulutin ng ganyan. Walisan na lang muna dahil baka masugatan ka pa. Oh, opo. Sandali po, kaagad naman na kumuha si Ariana ng walis sa kanilinis ang mga bubog na nagkalat sa sahig. Pinapanood naman siya ni Cassandra at doon tuluyang nakumpirma ni Cassandra na wala nga ito sa sarili. She seems out of the world. Kaya naman nang matapos itong magwalis ay nilapitan niya ito at hinawakan niya ang kamay saka dinala sa garden. Bakit po Miss Cassandra? Tungkol po ba ito sa nabasag ko? Ikakaltas na lang po sa sahod ko, huwag niyo po sana akong tanggalin. Magkadikit na ang palad nitong nagmamakaawa sa kanya. Napailing si Cassandra, hindi kita tatanggalin, o pagagalitan. Gusto lang kitang makausap, makamusta. Kamusta ka ba? Parang malalim kasi ang iniisip mo. Bakas ang pag-aalala sa boses ni Cassandra. Napatulala si Ariana kay Cassandra saka yumuko ng makabawi. Matapos nang mangyari kahapon ay hindi na siya nakatulog pa ng maayos. Hindi niya inaasahang makikita niya ang lalaking iyon, at kahit sabihin niya ang totoo kay Cassandra ay hindi niya alam kung maiintindihan siya nito. Mayaman ito, at tanging mayaman lang din panigurado ang naiintindihan nito. Hindi siya pwedeng sumugal sa bagay na hindi siya sigurado dahil buhay niya ng pamilya niya ang nakasalalay. Ngayong alam na ni Harris Sudalga kung nasaan siya, sigurado siyang may nakabantay ng tauhan sa paligid niya. At paano kung sabihin niya ang problema niya at imbes na tulungan siya ay ipagkanulupa siya nito kay Harris? Magkaibigan ang mga asawa nito, kaya hindi iyon malabong mangyari. Sa huli ay baka ikapahamak niya pa. Wala po, sadyang pagod lang po talaga ako sa kapuyat. Wala po kasi si Katrina sa tabi ko kagabi, kaya hindi po ako nakatulog ng maayos. Tugon niya,
Totoong wala si Katrina sa tabi niya kagabi at hindi niya alam kung saan ito nagtungo o natulog. Dahil ayon dito ay may kikitain lamang itong kaibigan. Ariana, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Oo nga at hindi pa kita ganun kilala, pero ang ganyang itsura mo. Galing na ako sa ganyan, and guess what kung anong problema ko noon? Ano po? Nalaman kong buntis ako, at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa daddy ko dahil hindi ko naman kilala ang lalaking nakabuntis sa akin. Wala naman dapat itago si Cassandra dahil alam naman ng lahat na pinakasalan siya ni Rafael kahit pa alam nito na may anak siya sa ibang lalaki. Paano niyo po nasabi? Nag-aalangan naman na tanong ni Ariana. Ang totoo ay nililihis niya lang ang usapan upang hindi sa kanya bumalik ang topic. Ngunit may parte rin naman na gusto niyang malaman ang kwento nito tungkol sa kambal nitong anak. Para rin naman kasing anak ito ng kanilang amo dahil kamukha nito ang kambal. Naging totoo ako, nagpakatoto ako, nagpakatatag ako para sa mga anak ko. Kaya ikaw, kung ano man ang pinagdaraan mo ay malalampasan mo rin yan basta maging matatag ka at palagi mong isipin ang mga mahal mo sa buhay. Walang makakatalo sa iyo kahit sino pa yan, labanan mo. If you need help, nandito lang ako. I got you. Nakangiti nitong sambit kaya hindi na rin niya napigilan pa ang hindi mapangiti. Maraming salamat po, Miss Cassandra. Gumaan po ang pakiramdam ko at lumakas ang loob ko. Napakabait niyo po talaga. Swerte po talaga sa inyo si Sir Rafael. Speaking of him, nakita mo ba siya? Umalis ba siya? Wala na kasi siya kwarto nang gumising ako. Ay, naroon po sa pool area. Puntahan niyo na lamang po, at babalik na rin po ako sa loob. Maraming salamat po ulit. Sige, salamat din Ariana. Napakunot ng noo si Cassandra. Sa pool area, ano naman ang ginagawa nito roon? Ang aga pa para mag-swimming. Wala naman na siyang nagawa pa dahil gusto niya itong makita. Nagtungo siya sa pool area, at nang makita niya itong lumalangoy sa swimming pool ay kaagad siyang nagtago sa likod ng upuan na naroon. Hindi niya mapigilan ang hindi mapangiti habang pinapanood niya itong lumalangoy. This is the first time na makita niyang maligo si Rafael sa swimming pool. Nag-init ang kanyang pisngi dahil iba ang naaalala niya sa swimming pool na ito. Nang umahan si Rafael ay kaagad na nanlaki ang mga mata ni Cassandra habang nakatitig sa basang katawan ni Rafael. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi habang hindi niya pa rin maialis ang kanyang paningin dito. This is not a sin or crime, dahil asawa niya ngayon ang binubusohan at pinagpapantasyahan niya. He's freaking hot. Oh my gosh. My husband is a goddess. Kumuha ng tuwalya si Rafael at pinunasan ang basang buhok. Lalo namang natakam si Cassandra dahil sa basang tumutulo mula sa leeg nito patungo sa dibdib, sa abs, at sa balahibo nitong patungo sa mata at mahabang paglalalaki nito na ngayon ay nakabakat. Stop hiding. I see you wife. Natatawang sigaw ni Rafael na siyang ikinagulat ni Cassandra. Ganun ba siya kapansinan para malaman kaagad ni Rafael na binubusohan niya ito? Natatawa na lamang si Rafael nang makita niyang magtago si Cassandra sa likod ng upuan. Talagang sinadya niyang magpatakam at akitin ito simula nang umahan siya. Gustong-gusto niyang makita sa mga mata nito ang pagnanasa at ang tingin na parabang siya lang ang nag-iisang lalaki sa mundo. He is the only one she loved. Lumapit naman si Cassandra sa kanya at humarap din siya rito at sinalubong ng matamis at mainit na halik. Good morning love, sambit ni Rafael. Good morning din. Bakit hindi mo ako ginaisang kanina nang magising ka? Tanong ni Cassandra. Umupo naman si Rafael sa upuan sa kanya, hinawakan ang kamay ni Cassandra at ipinaupo ito sa kanyang kondongan. Hindi naman iyon inaasya ni Cassandra at huli na nang ma-realize niya ang gagawin nito. Ngayon tuloy ay nakatalikod siya habang nakaupo sa kondongan ni Rafael at damang-dama niya ang nagagalit nitong alaga. Rafael loves teasing her. Ayokong mistorbo ang mahimbing mong tulog kaya hindi nakita inabalang gisingin. Tugon ni Rafael sa kayam-akap sa kanya habang hinahalik-halikan ang kanyang likod. And do you think na swimming lang ang gagawin natin kapag dalawa tayo rito sa pool? At hinihimas ng hintutulo ni Rafael ang kanyang balikat. Nagtaasan ang kanyang mga balahibo at nararamdaman niya ang init sa kanyang gitnang pagitan. Napakagat siya sa ibabang labi niya. Talagang alam na alam ni Rafael kung paano siya dadalhin sa sensasyong hindi niya kayang pigilan. Stop it, baka mamaya may makakita, saway niya rito. Love,
Your voice it's a moan. You seducing me right now are you? Natatawang sambit ni Rafael. Hindi na pala niya namalayan na padaing na pala ang kanyang boses. Talagang dinadala siya sa ibang mundo ni Rafael sa tuwing hinahawakan siya nito. Kaya natatawa Sly ang napilitang tumayo bago pa niya hindi mapigilan ng Sarli. Lako ang nauna, masyado kang mapangasar umagang umaga. Sambit niya rito habang nakaharap na. Look what you did love. Natatawang sigaw ni Rafael habang nakatingin sa gitnang bahagi ng katawan nito. Napatingin din naman siya sa gitnang bahagi ni Rafael na ngayon ay bakat na bakat sa boxer short at siguradong sumasaludo. Napatikip siya sa sariling mukha dahil pakiramdam niya ay namumula ang kanyang pisngi. Looks like he's now ready to fight. You're so horny. Ang aga-aga pa, Rafael. Sigaw niya rito. Oh, it's not my fault, love. You did this, yeah. Kinuha niya ang towel ni Rafael at binato sa gitnang bahagi nito. Takpan mo yan, magtowel ka at magtungo ka na sa itaas. Baka mamaya ay may makakita pa sa iyong kasambahay. Alright, I'll wait you at the shower room. Sabay mabilis na halik nito sa kanyang pisngi at naglakad na patungo sa loob ng mansion. Nilang na lamang si Cassandra dahil pakiramdam niya ay ang init sa paligid niya. Talagang pinagpawisan siya ng ganoong kabilas lang. She felt like teenager dahil sa kilig na nararamdaman. Papasok na sana ulit siya sa loob ng mansion nang mahadjap ng kanyang mga mata ang isang pamilyar na calling card na nakalagay sa lamesa. Napakunot siya ng kanyang noo at kaagad na nilapitan ito sa kakinuha. Nang mabasa niya ito ay napaangat ang kanyang tingin dahil sa pag-iisip at napaawang ang kanyang labi. Sa Ludario Hotel, ito ang hotel kung saan ako dinala noong gabing angkinan ako ng lalaking bumili sa akin. Bakit ito narito? Anong kinalaman nito kay Rafael? Hindi mapakali si Cassandra habang hawak ang calling card na sa Ludario Hotel, kaya naisipan niyang tawagan ang mga kaibigan upang lumabas at ikwento ang nakita niya. Hindi niya alam kung bakit ito na kay Rafael kung ano ang kinalaman nito rito. Pakiramdam niya kasi ay hinahabol siyang muli ng multo sa kanyang nakaraan. Baka naman masyado ka lang overacting mams. Tanong ni Jovi bago uminom sa straw ng milk tea niya. Businessman si Sir Rafael, natural lang na may mga calling card siya ng iba't ibang businesses dito sa Pilipinas. Dagdag pa nito. Tama si Jovi, napatingin naman siya kay Leslie. Paano kung nagpapaimbestiga na pala si Rafael kung anong nangyari sa akin 5 years ago? Paano kung malaman niya ang ginawa ko? Siguradong pandidirian niya ako. Ayaw man niyang mag-isip ng negatibong pangyayari ngunit hindi niya mapigilan. Natatakot siya sa bagay na kung kailan maayos na ang lahat, saka naman sila guguluhin ng nakaraan niya. At isa pa, wala siyang planong makilala pa ang lalaking nakasama niya ng gabi na yon. Hindi niya planong ipakilala ang mga anak niya sa tunay nitong ama, dahil sino ba ang nakakaalam kung may pamilya na ito o wala. The world only looks at her like a whore. Baka masyado ka lang stress dahil sunod-sunod ang ganap sa buhay mo lately, pero itong last ang pasabog. At nag-appear ang dalawa habang masaya ang mga ito. Hindi na rin niya napigilan pa ang hindi matawa at makaramdam ng excitement. Nauna naman nang umalis si Leslie at Jovi dahil mag-bar hopping daw ang mga ito. Hindi na siya inaya ng mga ito dahil alam nila na kota na siya sa gulong pinapasok tuwing nagpupunta siya sa bar. Nagpunta siya sa toy store upang ibili ng mga bagong laruan ang kambal. Lately, napapansin niyang hindi na ito nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Russell always on Rafael's library room. Talagang masaya itong nag-iisa habang nagbabasa ng tahimik. Habang si Richard naman ay ang mga maid ang siyang ginugulo at doon nakikipaglaro. Oh, look who's here. Napaangat siya ng tingin sa pamilyar na boses, at muling bumaba sa nakaumbok nitong tiyan. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. It was Denise, and she's now pregnant. Iiwas na sana siya para hindi na sila mag-abog o magkasagutan pa, ngunit kaagad na nitong hinawakan ang braso na Laya. Nalinggit ka ba ngayon? At tumawa ito, ang pinangarap mong pagbubuntis sa taong mahal mo ay ako na ngayon ang nakakaranas. May pagmamalaki nitong sambit. Mabilis ngunit marahan niyang inagaw ang braso niya. Minsan naiisip na lang niya na may sakit sa ulo ang babaeng ito dahil sa paulit-ulit na sinasabi sa kanya. For heaven's sake, that's 5 years ago. Please lang Denise, ayoko ng gulo.
Sana ay iyon din ang gusto mo. Bakit dahil sa buntis ako kaya hindi ka na pumapatol sa akin? May namalit mo na talaga ako ngayon. Parang galit pa nitong sambit. Nakuha rin nito ang atensyon ng iilang tao sa paligid nila. Alam mong hindi talaga ako pumapatol sa iyo, at isipin mo na lang din ang sitwasyon mo. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, wala na yon. Masaya na ako ngayon sa kung anong mayroon ako. Ang sabihin mo na iinggit ka kaya ayaw mo akong patulan. Paano ka magiging masaya? Nasa akin si Franco. Nasa akin ang taong mahal mo. Tuluyan na nilang nakuha ang atensyon ng mga tao at ang ilan ay nagkukumpulan na. Hindi ko na siya mahal. Kung si Franco lang ang dahilan kaya ka nagkakaganyan sayo na siya. Pagod na ako na sa tuwing magkikita tayo, ay parang nababaliw ka na. Bakit hindi mo kaya try? Magpa-check up, baka may sira ka na sa utak. Sabay talikod niya upang umalis, ngunit biglang hinila ni Denise ang kanyang buhok. Malandi ka kasing babae ka. Alam kong nagsisinungaling ka lang na masaya ka pero ang totoo balak mong agawin si Franco. Galit na galit si Denise sa kanya. Ouch! Bitawan mo ko, daing ni Cassandra sa pagsabunot sa kanya ni Denise. Hindi naman niya ito malabanan dahil iniisip niya ang kapakanan nito. Ayaw niyang may mangyaring masama rito, at sa baby. Pero kung kumilos si Denise ay parang wala itong inaakalang anak. Kaya kami iniwan ni Franco ay dahil sa iyo. Mang-aagaw ka, malanding babae. Patuloy pa rin ang pagsigaw nito. Anong iniwan? Walang akong. Ouch! Wala akong alam sa sinasabi mo. Nakayuko siya habang pilit na inaalis ang kamay ni Denise. Let me go. Security. Guard. Tulong. Naisigaw na niya. Kaagad naman na nagsidatingan ang mga security na kanina pa pala tinawag ng sales lady. Pilit na tinanggal ng security na babae ang kamay ni Denise sa buhok ko. Noong una ay ayaw pa nitong bitawan pero, nang sabihin na tatawag ito ng mga pulis ay bumitaw din naman kaagad. Ngunit bakas pa rin dito ang galit. You ruined everything. Hindi pa tayo tapos. Sigaw ni Denise bago naglakad papalayo. Nagpunta naman siya sa restroom upang doon ayusin ang sarili. Naghilamos siya at tumingin sa salamin. Ang nakaraan niyang sobrang gulo ay hindi na yata talaga niya makakalimutan pa. Hindi na yata maaayos pa. Nang matapos ay dumiretso siya sa parking lot upang makauwi na. Ngunit nagulat siya nang makita niyang basag ang mga salamin ng kotse niya at yupi-yupi ang unahan nito. Oh my gosh! Nakaawang ang labi niya habang pinapalibot ang mata sa kabuuan ng kotse. Hindi ito binangga, kundi sinadya itong wasakin. Tumingin siya sa paligid dahil baka narito pa ang may gawa sa kapal lamang niya naalala si Denise. Maybe she's the one who did this. Tumawag siya ng security at pulis upang i-report ang nagyari. Kasabay nito ang pagrinig niya sa isang sigaw. Help! Ouch! Help me! Umiiyak ito at hindi siya pwedeng magkamali dahil sigurado siyang boses iyon ni Denise. Mabilis siyang tumakbo patungo sa dulo ng parking lot kung saan nanggagaling ang sigaw. Nagulat siya sa nadatnan na sitwasyon ni Denise. Nakaupo ito at dumudugo ang noo, habang umaagos din ang dugo sa sahig at hita nito. Oh my gosh! What happened to you, Denise? Kaagad niyang sigaw habang natataranta na umupo. Umiyak ito lalo. Help! Tulungan mo kami ng baby ko. Please. Naisip niya kaagad ang hospital. This is emergency at wala na siyang pakialam kung magkaaway pa sila. Where's your key? Nasaan ang kotse mo? Sunod-sunod niyang tanong. We can't use my car. Call someone crashed it. Makahulugan ngunit may katotohanan niyang sambit. Tumingin naman si Denise sa pink na kotse at naman nakaagad iyon ni Cassandra. Kinuha niya ang susi kasabay nito ang pag-akay niya kay Denise. Mabuti na lamang at may malay pa ito kaya nagagawa pa nitong humakbang. Mabilis niyang pinatakbo ang kotse. Halos sumigaw siya sa kalsada para lang malaman na isa itong emergency. Nang makarating sa emergency entrance ay kaagad silang sinalubong ng mga nurses at doktor. Tiningnan nila ang pulse rate nito at kaagad na sinakay sa stretcher. Hindi alam ni Cassandra kung bakit siya umiiyak. Wala siyang alam kung anong nangyari rito. Hindi niya mapigil ang umiyak dahil natatakot siya sa kalagayan ni Denise at sa baby nito. She knows that feeling. Bigla ay naramdaman niya ang paghawak ni Thani sa kamay niya. Don't leave US. Please, I'm scared.
Kaagad na napatingin si Cassandra sa loob ng emergency room. Napalunok siya, hindi niya alam kung kakayanin niya. Makita pa lang ito at maisip na papasok siya sa loob ay kinakabahan siya. Sinimulan ng paandarin ng stretcher at tuluyan nang nakabitaw si Denise sa kamay niya. She had no choice. There's no one there noong siya ang nasa emergency room bukod sa daddy niya. Now she needs her company. Mabilis siyang sumunod kay Denise at hinawakan ang kamay nito. Don't worry, everything will be alright. Magiging ligtas din kayo ng baby mo. Umiiyak niyang sambit dito, habang nakapikit at may tumutulong luha sa mga mata ni Denise. Nang tuluyang makapasok si Denise sa emergency room ay naiwan siya sa labas. Hanggang doon na lamang siya gaya ng patakaran ng hospital. Looking at the white ceiling, white hallway, and smells like medicine ay nararamdaman niyang parang masusuka siya. At unti-unti niyang nararamdaman ang panlalabo ng paningin niya. But she even managed to get her phone. Hindi niya alam kung bakit kasabay ng panlalabo ng kanyang paningin ay ang pagbabalik sa kanyang paligid ang nangyari sa kanya ng araw na yun. We need to get out the baby number 3. We need to sacrifice her, para hindi malason pa ang dalawang baby mo. Rinig niya sa kanyang pandinig. Umiling siya at plant na ibinabalik ang cereal sa kasalukuyan. Gumabay siya sa pader at saka naupo sa sahig. Hindi na niya alam kung sino pa ang natawagan niya. Hello, love. Boses iyon ni Rafael kaya napangiti siya. What's up? Pauwi ka na ba? Help me. Hey, bakit ganyan ang boses mo? Is there something wrong? Where are you? Bakas na sa boses nito ang pag-aalala. My little Rabia, huli niyang sambit sa hindi niya malamang dahilan. Kasunod nito ang tuluyan na siyang nawalan ng malay.